Lalabanan daw nitong si Sara Duterte ang korupsyon. Yan ang kanyang commitment ayon sa kanya. Sabi niya, I will fight corruption. I will continue with my anti-corruption effort. Talaga ba, ateng? O, tingnan mo tong pinaggagawa mo sa sarili mong opisina. Anong lalabanan yung anti-corruption? Tingnan mo nga yung latest purchase nyo. O sige, tingnan natin kung ano yung pinagbibili ng iyong opisina. According to this report, bumili kayo noong 2024 ng 19 units of vehicles. 19 nagkakahalaga ng 26 million at meron kayong binili na 13 units na laptop at ito ay nagkakahalaga ng 3.9 million. Pero dahil nasita yan, ang sabi mo ay hindi yan laptop, yan ay photocopier machine at mga desktop. Pero 3.9 million, 3.9 million. Sige, i-compute natin kung gaano kamahal yung binili mong laptop. 3.9 million. 3.9 million pesos. I-divide natin yan sa 13. Yung binili mong desktop, nagkakahalaga ng 300,000 bawat isa. 300,000 na isang desktop, isang computer. What Sara Duterte is telling us, yung mga dinonate niyang desktop unit ay ganito ka-high-end. Gaming desktop. Sino ang tatanggap ng gaming desktop na to? Sino ang recipient niyan? Mga lalaban ng esports? Sinong eskwelahan ba yan na ang hihingi nila gaming desktop? Actually, ito nga pong setup na to, 200,000 lang eh. So, ibig mong sabihin, instead na bibili ka ng mga around siguro 50,000, bibili ka ng 300,000, kanino mo binigay yan? O, wag na tayong tumingyan, tingnan pa natin yung ibang pinagbibili niya. Kasi sabi niya, di ba, lalabanan niya daw ang corruption. Tingnan natin yung iba niya pang binili. Looking at this list, meron nakalagay na bumili ka ng 2 bus. Yung bus daw na yon ay nagkakahalaga ng 12.5 million pesos. Ayan po sa baba, 12.5 million. Bawat isa, ibig sabihin, nagkakahalaga ng 6 na milyon. 6 na milyon. Ano yun? Mercedes-Benz ba yan? At hindi ka dyan huminto. Meron ka pang biniling 10 multi-purpose na vehicle. Hindi ka pa nasiyahan dito sa taas na meron ka ng motor vehicle, bumili ka pa ng 10 ulit. So 19 plus 10, 29 vehicles ang binili mo. Saan napunta yan? Sino ang tumanggap niyan? Ito pa, ipaliwanag mo to. Sa opisina namin, ang biometrics isa lang. Kasi sa main door lang yan tuwing papasok ang opisina. Pero kayo, o VP, bumili kayo ng 6 na units ng biometrics with facial recognition. Ibig sabihin, 6 na unit, 6 na pinto ang pinaglagyan nyo. Ano yun? Napakarami nyo ba dyan? Ilang daang libo ba kayo dyan at kailangan nyo ng 6 na entrance? 6 na biometrics? Ano yun? Isang araw pupunta ka sa isang unit, pangalawang araw doon ka sa pangalawang unit. Napaka pera ng bayan yung ginastos nyo. Yan ay isang kabulagsakan sa pera ng bayan. Bakit kailangan ng 6 na biometrics? Talo nyo pa ang malalaking kumpanya, talo nyo pa ang multinational companies, mga 2 lang, 2 entrance lang, kayo 6 na biometrics. Ano yung ginagawa nyong salamin? Doon kayo nagme-makeup? O naka-biometrics kayo habang nagtututbrush kayo? 6 na units talaga? And you have the audacity to vow to have anti-corruption effort. Wala pa nga dyan yung confidential fund na hanggang ngayon hindi mo pa napapaliwanag eh. Diba? Sino si Mary Grace Piatos? O bakit mo ginamit ang confidential fund para paimbestigahan si Saldico? Diba? Bawal yun ah. O tapos sasabihin mo anti-corruption? Naman, napakalaking ka-delusionalan yan. Delusional ka na yata. Huy, Sara, gising.